May mga desisyon sa buhay na hindi na natin maibabalik. Mga hakbang na hindi na mababawi. At ang mga pagpipilian ay maaaring maghatid sa atin sa landas na hindi natin akalain na tatahakin natin. Isang mapayapang ngayon, ngunit ang liwanag ay kumukupas, ang langit ay kulay abo. Noong 2010, ako, isang ordinaryong babae, nabuhay sa pagitan ng dalawang mundo. One side is my mother, the other side is my father. Two family, two lives, but only one heart to love. Ako, tulad ng maraming iba pang bata, kailangan kong pumili. And I decided to follow my father. But when I stepped into this village, I didn't expect that I would have to face things na hindi ko may paliwanag. Ang tanawin ng mga disyerto na kalye sa nayon, ang mga simpleng bahay, ang mga taong tahimik na nakatingin sa kamera. Ang aking nayon, kung saan ako nagpasya na manirahan kasama ang aking ama, ay hindi katulad ng ibang lugar na nakilala ko. Walang nagsasalita tungkol dito, ngunit lahat ay nakaramdam ng kakaiba. Mga patakaran, mga babala na walang sinumang nangahas magsalita. Ang mga tao dito nabuhay sila sa takot, hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, mga nilalang na walang gustong harapin. Tumayo si Danny sa harap ng bahay ng kanyang ama, madilim sa mahinang liwanag ng hapon. Pumasok siya, balisa ang mga mata. Malakas na tao ang tatay ko, pero minsan pakiramdam ko, hindi lang siya ang nagpoprotekta sa akin dito. Napagtanto ko na may mga bagay na hindi ko nakikita, pero lagi nila akong pinagmamasdan mula sa anino. At isang araw nakilala ko si Valente. Isang kakaibang lalaki ang lumitaw sa kadiliman. Ang kanyang mga mata ay puno ng misteryo, tanging ang kanyang anyo at kumikinang na mga mata ang makikita. Valente. He was unlike anyone have ever met. He was like a protector, but also a mystery. Every time he appeared, everything around me became cold. At nagsimula akong magtaka sino siya. At bakit niya ako pinoprotektahan? Madilim ang tanawin, may liwanag na sumisikat sa bintana, habang kakaibang ingay ang naririnig mula sa malayo. Hindi ko akalain na ang isang maliit na desisyon, tulad ng pagpili na manirahan kasama ang aking ama, ay maaaring humantong sa akin sa isang mundo na walang sinuman ang makakatakas. Isang mundo ng mga mahiwagang nilalang, mga taong may hindi maisip na kapangyarihan, at isang digmaan na hindi ko pinaghandaan. Tahimik ang buong nayon, tanging ang hangin lang ang sumisipol sa mga puno, ang liwanag ay kumukupas. Sinabi nila sa akin na wala ang mga nilalang na yon. Pero nakita ko sila. At alam ko kung hindi ako kikilos, ako ang susunod na sisirain nila. Si Danny ay nakatayong mag-isa sa ilalim ng liwanag ng buwan. Biglang kumislap ang liwanag sa kanyang mga mata. Kasi ang lugar na ito ay hindi ang naisip ko. At ang mga nilalang na ito, hindi nila patatawarin. Huwag kang titigil. Kakasimula pa lang ng kwento ko. Sundan mo ang bawat hakbang ko dahil sa mundong ito, walang mahuhulaan. Suhestyon sa subscription, huwag kalimutang mag-subscribe
at i-on ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang mga lihim na mabubunyag sa mga susunod na episode. Isang eksena ng isang maliit at tahimik na bahay. Ang liwanag ng umaga ay sumisikat sa bintana na lumilikha ng banayad ngunit malungkot na kapaligiran. Noong bata pa ako, hindi naging madali ang buhay. 2 mundo, 2 tahanan, at isa lang ako. Isang bata na nakatayo sa pagitan ng isang pagpipilian. Makikitira ba ako sa aking ina na nagpalaki sa akin mula noong bata pa ako, o susundin ko ba ang aking ama na hindi ko naman kilala? Isang pinto ang nagsara, lumabas si Danny, may hawak na maleta, patungo sa naghihintay na sasakyan. Isang larawan ng paghihiwalay. Hindi ko masyadong naaalala ang mga unang araw, ngunit alam kong naramdaman ko na walan ako. Nang magdesisyon akong sumama sa tatay ko, hindi dahil gusto ko. Gusto ko lang subukan minsan na manirahan sa isang lugar na hindi ko ina, kung saan makakahanap ako ng bahagi ng aking sarili na hindi ko alam. Nakaupo si Danny sa kotse, nakatingin sa labas ng bintana, walang laman ang mga mata. Palubog na ang araw, hudyat ng mahabang paglalakbay sa unahan. Pagdating ko sa village na yon, akala ko ay magbabago na ang mga bagay-bagay. Pero walang nagbago. Para akong kakaibang bata, papasok sa mundo ng mga taong hindi ko talaga maintindihan. Pumasok si Danny sa bahay ng kanyang ama, kung saan bago ang lahat. Ang mga kasangkapan ay kakaiba, ang mga dekorasyon ay iba. Tahimik na tumayo si Danny na parang hindi siya kasya. Magkaiba ang lahat dito. Ang tatay ko, kahit siya ang taong gusto kong makasama noon pa man, wala kaming mahanap na koneksyon. Hindi ako pinabayaan ng nanay ko na makalimutan ko na siya lang ang kayang mag-alaga sa akin. Pero dito, hindi ako feel at home. I felt like a stranger, someone who not belong here. Lumabas sa kusina ang madrasta ni Danny, hindi tumitingin sa kanya. Umupo na sila para kumain pero walang umimik sa kanila. Katahimikan, mabigat, parang may invisible na distansya sa pagitan nila. And then there was Noah's stepmother. She never really welcomed me. Every meal, every conversation was like challenge. It felt like it wasn't a part of this family. The dry words, the cold eyes, all of it just made me feel I didn't belong here. Palubog na ang araw, madilim ang bahay. Mag-isang nakaupo si Danny sa kwarto niya, nakatingin sa labas ng bintana. My father always told me to be patient, that everything would be fine. But in my heart, everything just get more confusing. Yung mga tao dito, hindi sila tulad ng naiisip ko. Itong community, meron silang kakaibang rules, kakaibang rituals na hindi ko maintindihan. Minsan, iniisip ko kung nakatira ba ako sa normal na village or somewhere where the mysterious and supernatural were secretly existing. Isang eksena sa gabi na tabunan ng dilim ang nayon. Tahimik ang buong nayon, tanging hangin lang ang umiihip sa mga bukid. Itong nayon iba. Yung mga mata ng mga tao, nakatingin sa akin, pero walang sinasabi. Yung mga matang parang may tinatago, hindi ko maintindihan. And the rules. Yung mga bawal na itinakda nila parang may mali. Naglakad-lakad si Danny sa paligid ng nayon, nakita niya ang isang matandang babae na nagmamatsyag sa kanya. Nagsimula akong makapansin ng mga kakaibang bagay. Mga bawal na huwag gawin ito, huwag sabihin yon.
Maliit na usapan, walang naglakas loob na magsalita tungkol sa totoong nangyari dito. At ang kakaiba, pinagbawalan nila ako, pinagbawalan akong kumain ng asin, gumamit ng kalamansi. Mga bagay na pamilyar sa akin sa buong buhay ko. Bumalik si Danny sa bahay ng kanyang ama, walang laman ang kanyang mga mata, hindi maitago ang pagkabalisa sa kanyang puso. Kahit anong pilit ko, hindi ako kasya dito. Ang mga bagay ay hindi tulad ng inaakala ko. At pakiramdam ko may nakatingin sa akin sa dilim. Isang kakaibang inay ang umalingaw-maw sa di kalayuan na ikinagulat ni Danny. Tumingin siya sa bintana, may dumaan na anino. Ngunit hindi ako maaaring tumigil. Kailangan kong manatili dito, anuman ang naghihintay sa akin sa unahan. At hindi ko hahayaang matalo ang aking sarili sa kalungkutang ito. Suhestyon sa subscription, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang mga notification para hindi mo makaligtaan ang mga lihim na ibubunyag sa mga susunod na episode. Isang mapayapang umaga, sumilay ang liwanag sa bintana. Nagising si Danny sa isang hindi pamilyar na silid, puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Tahimik at tahimik ang paligid. Noong mga unang araw dito, hindi ko pa rin naintindihan ang lahat tungkol sa baryong ito. Isang lugar kung saan bago ang lahat, ngunit kakaiba. Lahat ng nasa paligid ko ay tila laging naglalaman ng isang bagay na hindi maipaliwanag at ako, isang nawawalang bata, ay kailangang humanap ng paraan upang maunawaan ang mga sikretong ito. Lumabas si Danny ng kwarto, tumingin sa paligid ng bahay. Naabutan niya ang kanyang madrasta na naglilinis ng kusina, ngunit walang nagsasalita sa kanya. Tahimik siyang lumabas sa bakuran kung saan mahinang huni ng mga ibon. Bawat pagkain, ramdam ko ang lamig sa hangin. Lagi nilang sinasabi sa akin na huwag kumain ng asin, huwag gumamit ng kalamansi, isang prutas na kinain ko sa buong buhay ko. At ang mga paliwanag tungkol sa mga bagay na ito ay laging minamadali, hindi sapat para kumbinsihin ako. Hindi ko maintindihan, ngunit pakiramdam ko may mali. Naglakad si Danny sa nayon. Payapa ang tanawin, ngunit puno ng hinala ang kanyang mga mata. Narinig niya ang mga bulong ng mga taga-nayon, ngunit walang nangahas na tapusin ang kanilang mga pangungusap. Habang lumakad ako, mas kakaiba ang nararamdaman ko. Ang mga mata ng mga taga-nayon kapag tumingin sila sa akin, ang mga bulungan sa likod nila. Iniwasan nila ako na para bang ako ay isang taong hindi dapat naririto. Kahit na wala akong sinabi, ramdam ko ang takot sa hangin. At pagkatapos, narinig ko ang mga sabi-sabi tungkol sa isang taong tinawag na Supremo. Tumayo si Danny malapit sa isang grupo ng mga taga-nayon na nag-uusap, tumingin sila sa kanya, at saka tumalikod nang lumapit siya. Lumalabo ang eksena, lumilikha ng madilim na kapaligiran. They speak of the Supremo as someone with immense power. Someone no one dares to oppose, though no one dares to speak directly about him. The rumors of his power makes me feel fear. They say he is not normal person and the strange creatures he controls are not something we can understand. Isang eksena sa gabi, si Danny ay nakaupong mag-isa sa kanyang silid. Ang liwanag mula sa lamparan ng langis ay nagpapadilim sa lahat. Nakikinig siya sa sipol ng hangin sa bintana.
Tuwing gabi, kapag sumasapit na ang gabi, nakakarinig ako ng kakaibang ingay sa labas ng bintana. Ang huni ng nagmamadaling mga yabag, ang mga kaluskos ng mga hayop na hindi ko makita. Parang may mga nilalang na nakatingin sa akin at wala na akong magagawa para mas maintindihan sila. Nakasalubong ni Danny ang kanyang ama sa sala. Nakaupo siyang nag-isip, seryoso ang mga mata. Lumapit si Danny, naramdaman niya ang tensyon sa hangin. Nagsimulang magsalita ang aking ama tungkol sa mga kakaibang nilalang na hindi nila nakikita, ngunit laging nabubuhay sa kadiliman. Mga bagay na walang nangahas magsalita, ngunit alam ng lahat na maaaring dumating anumang oras. Sinabi niya sa akin na mag-ingat dahil ang lugar na ito ay hindi isang ordinaryong nayon. Tumayo ang ama ni Danny, ang mga mata ay nakatingin sa labas ng bintana na para bang may binabantayan siya. Palubog na ang araw, madilim na ang langit. Hindi ko makakalimutan ang sinabi ng tatay ko. Sabi niya sa akin, wala dito ang totoo. Ang mga nilalang na tinatawag ng mga taga na yon ay aswang. Hindi sila mga bagay na nakikita namin ng aming mga mata. At nang banggitin ng tatay ko ang Supremo, nakaramdam ako ng kakaibang takot sa kanyang boses. Si Danny ay nakatayo sa harap ng bintana, nakatingin sa labas, ang kanyang puso ay puno ng pagkabalisa. Bawat ingay ay tumatalon siya. Sinabi sa akin ng aking ama na kung hindi ako mag-ingat, ako ay magiging biktima. At naisip ko, saan ba ang tunay na panganib? Maaari ba akong makatakas sa nayong ito nang hindi nahatak sa madilim nitong mga lihim? Nawala ang liwanag, nilingon ni Danny ang ama, ngunit wala na ito roon. Tumayo siya, nakatingin sa bintana, puno ng pagdududa at takot ang kanyang puso. May mga bagay na hindi ko maipaliwanag. May mga panganib na hindi ko maiiwasan. Pero hindi ako titigil. Hahanapin ko ang katotohanan, no matter what. Suhestyon sa subscription, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang mga lihim na mabubunyag sa mga susunod na episode. Ang eksena sa gabi, ang liwanag ng buwan na sumisikat sa mga sirang sanga. Tahimik ang lahat, ngunit may nakakatakot pa rin sa hangin. Si Danny ay nakatayong mag-isa sa gitna ng kabubatan, puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Narinig ko na ang tungkol kay Valente, pero wala pang malinaw na nagsasalita tungkol sa kanya. Isang misteryosong lalaki, laging lumalabas sa tamang oras, ngunit laging nawawala kaagad pagkatapos. Walang nakakaalam kung saan siya nanggaling, ni walang lubos na nakakaunawa sa kanyang nakaraan. Pero isang bagay ang alam ko, si Valente ay hindi ordinaryong tao. Pumasok si Danny sa isang lumang bahay, kung saan una niyang nakilala si Valente. Tahimik siyang tumayo, nakatingin sa kanya nang may misteryosong tingin, walang sinasabi. The first time I met him, I felt something very different. Hindi siya katulad ng mga tao sa village. May lakas, pero may lamig din, parang mas alam niya kaysa sa akin ang mga nangyayari dito. But anyway, I felt safe with him around. Dinala ni Valente si Danny sa isang kabubatan, kung saan nakatagpo sila ng kakaibang nilalang. Mabilis na umatake si Valente at natalo ito. Nakatayo doon si Danny, na lalaki ang mga mata, puno ng takot at pagtataka. Lagi niya akong pinoprotektahan.
Mga nilalang na hindi ko nakikita, mga anino na nagkukubli sa dilim, tanging si Valente lang ang makakalaban sa kanila. Pero may isang tanong pa rin sa puso ko na hindi ko masagot. Bakit ba siya nagmamalasakit sa akin? At ligtas ba talaga siya? Si Danny at Valente ay nakaupo sa tabi ng apoy. Ang madilim na liwanag ay nagliliwanag sa kanyang mukha. Hindi maiwasan ni Danny na tumingin sa mga mata ni Valente, puno ng pagdududa at pag-aalala. Si Valente ay hindi isang taong madaling maintindihan. Sa tuwing nagtatanong ako tungkol sa kanyang nakaraan, siya ay tahimik. Ang kanyang mga salita ay puno ng mga nakatagong kahulugan at bihira siyang magbahagi ng tungkol sa kanyang sarili. Habang nakikisalamuha ako sa kanya, para akong nasa isang kalituhan na walang paraan. Isang gabi, hindi sinasadyang natuklasan ni Danny ang isang sinaunang libro sa silid ni Valente. Nang buksan niya ito, nakita niya ang mga pahinang puno ng kakaibang sulat, tila isang dokumento tungkol sa mga supernatural na nilalang. Isang gabi, hindi ko sinasadyang natuklasan ang librong iyon. Makapalang mga pahina, puno ng mga karakter na hindi ko mabasa. Pero may isang bagay na na-realize ko kaagad. Ang nakita ko sa librong iyon ay hindi imahinasyon. Totoo iyon. At kamag-anak si Valente sa lahat ng kakaibang nilalang na iyon. Nakita ni Danny ang imahe ni Valente sa libro. Nakatayo siya sa gitna ng isang grupo ng mga tao, mga kakaibang nilalang sa paligid niya, na may mahinang liwanag na sumisikat sa kanyang mukha. Sa mga larawang iyon, higit pa sa isang tagapag-alaga si Valente. Bahagi siya ng isang supernatural na mundo na hindi ko lubos na maunawaan. Isang mundo na hindi ko akalain na papasukin ko. Magkaharap sina Valente at Danny, puno ng tensyon ang kanilang mga mata. Matagal siyang tinitigan ni Valente na para bang may gustong sabihin na importante. Isang araw, tumingin siya sa akin na may kakaibang tingin. Hindi mo dapat masyadong alam, Danny, sabi niya. May mga bagay na hindi mo na mababago, mga bagay na hindi mo maintindihan. Kung itutuloy mo ang landas na ito, may mga bagay na hindi mo na maibabalik. Tumayo si Danny sa tuktok ng burol, nakatingin sa nayon. Kumikislap ang mga ilaw sa dilim. Pakiramdam niya ay may nakatingin sa kanya, ngunit hindi siya makakita ng malinaw. I feel danger approaching, but can't tell exactly what it is. Can't trust Valente. He's my protector, but is he really safe? O bahagi lang siya ng puwersang hindi ko pa nakikita? Mag-isang nakaupo si Danny sa kwarto niya, dim ang mga ilaw. Tiningnan niya ang sinaunang librong natuklasan niya. Isang malamig na hangin ang umihip sa bintana na nagpagulong-gulong sa kanyang buhok. Unti-unting tinakpan ng gabi ang lahat. May mga bagay na hindi ko mababago, ngunit hindi ako titigil. Kailangan kong hanapin ang katotohanan kahit na ano. At kung si Valente ay bahagi ng katotohanan iyon, kailangan kong unawain siya at unawain ang mga lihim na itinatago ng baryong ito. Suhestyon sa subscription, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang mga lihim na mabubunyag sa mga susunod na episode. Madilim ang gabi, madilim ang mga bahay sa nayon, tanging mga ilaw lang ang kumikislap sa di kalayuan. Si Danny ay tumatakbo sa mga desyerto na kalye, ang kanyang puso ay tumitibok. Puno ng pag-aalala ang kanyang mukha, paminsan-minsan ay lumilingon sa likod na parang may nakatingin.
Panic. Isang pakiramdam na hindi ko akalain na mararanasan ko. Sa pagkakataong ito, hindi ako makatakas, hindi makapagtago. Ngayong gabi, nagbago na ang lahat. Si Valente ang tanging tagapagtanggol ko, wala na. Isang higanting aswang ang lumitaw mula sa dilim, kumikinang ang mga mata, puno ng matatalas na ngipin ang bibig. Sinita ito ni Valente, ngunit lumitaw din ang ibang mga nilalang na nakapalibot sa kanilang dalawa. Nagmula sila sa kadiliman sa mga lugar na hindi ko akalaing mabubuhay. Mga aswang. Mga nakakatakot na nilalang na iniiwasan ng lahat ng tao sa nayon. Ngunit walang takot si Valente. Tumayo siya sa gitna ng mga halimaw na iyon, pinoprotektahan ako ng buong lakas. Ngunit ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Mabangis na lumaban si Valente, ngunit unti-unting napapaligiran. Isang aswang ang sumugod sa kanya na nagpabagsak sa kanya. Tumayo si Danny, walang magawa para tumulong. Ang pagkamatay ni Valente. Hindi ako makapaniwala. Namatay siya sa pagprotekta sa akin, at ang tanging nagawa ko na lang ay tumayo doon, pagmasdan siyang inaatake. Narinig kong tinawag niya ang pangalan ko sa huling pagkakataon, at pagkatapos ay katahimikan at hindi matiis na sakit. Umupo si Danny sa tabi ng katawan ni Valente, tumutulo ang mga luha sa kanyang pisngi, ang mahinang liwanag mula sa oil lamp na tumatanglaw sa kanyang mukha. Umatras na ang mga aswang, ngunit napuno pa rin siya ng guilt. I didn't know what to feel. Ang sakit ng pagkawala ng protector ko, ang guilt na wala akong magawa para tulungan siya. Pakiramdam ko na wala lahat sa akin. Valente hindi lang siya protector, siya lang ang mapagkakatiwalaan ko sa lugar na ito. Tumayo si Danny, tinitignan ang natitira sa nayon, ang malalalim na ilaw sa dilim. Huminga siya ng malalim, determinadong harapin ang katotohanan. Nang umalis si Valente, alam kong hindi ko na kayang ipagpatuloy ang pamumuhay. Naglakad si Danny sa madilim na kalye, determinadong alamin ang katotohanan. Nakakita siya ng isang sinaunang libro sa silid ni Valente, binubuksan ang mga pahinang puno ng kakaibang mga karakter. Ang librong iyon, ang librong itinago ni Valente. Ang mga pahinang iyon ay naglalaman ng mga sikreto na hindi lahat ng ahas na malaman. Mga nilalang, bawal, mga tuntunin na hindi ko akalain. Hindi ko na kayang itago. Kailangan kong hanapin ang katotohanan. Sinimulan ni Danny na tuklasin ang kanyang mga supernatural na kakayahan. Natagpuan niya ang kanyang sarili na naramdaman ang presensya ng mga supernatural na nilalang sa paligid niya, na para bang mayroon siyang espesyal na kakayahan. May kakaibang nangyari. Nagsimulang gumising ang mga kakayahan ko. I could sense creatures in the dark. I could sense their presence even though they were invisible. Maybe wasn't the normal child thought it was. Tumayo si Danny sa harap ng salamin, nakatingin sa kanyang mga mata, na para bang may napagtanto siyang isang malaking bagay. I'm starting to understand na hindi lang ako biktima. I can be a part of this story. And maybe I have a mission that never realized. Nakatayo si Danny sa harap ng nayon, nakatingin sa malayo. Sa kanyang puso, naghalo ang pag-aalala at determinasyon. Bagaman wala na si Valente, nag-iwan siya ng legacy sa akin.
Hindi lang proteksyon, kundi lakas at tapang. Hindi ko hahayaang mamatay siya ng walang kabuluhan. Hahanapin ko ang katotohanan, lalaban ako, at poprotektahan ko ang natitira. Kahit anong supernatural na nilalang o madilim na lihim ang kailangan kong harapin, hindi ako titigil. Lumabas si Danny, binalot siya ng dilim, ngunit may bagong lakas sa kanyang mga mata. Naglakad siya palayo, determinadong hindi lumingon. Kakasimula pa lang ng journey ko. At hindi na ako natatakot. The truth will be revealed. And with it, the challenges will face. Suhestyon sa subscription, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang mga lihim na mabubunyag sa mga susunod na episode. Maningning ang bukang liwayway sa ibabaw ng nayon. Ang sikat ng araw ay sumisikat sa madilim na ulap na nagpapawi sa kadiliman. Nakatayo si Danny sa tuktok ng burol, nakatingin sa malayo. Nasa kanyang mga mata ang determinasyon at bagong pananampalataya. Maraming madilim na landas ang aking tinahak, hinarap ang mga bagay na hindi maiisip ng sinuman. Ngunit sa kadilimang iyon ko natagpuan ang aking lakas. Natutunan ko na ang sakripisyo ay hindi ang wakas, kundi isang simula. At ang aral na ito ay susunod sa akin sa buong buhay ko. Naglakad si Danny pababa ng burol, unti-unting pinaliwanag ng liwanag ang kanyang mukha, lumilikha ng maliwanag na kapaligiran, ngunit sa kanyang puso ay may pagdududa pa rin. Bumalik siya upang tingnan ang nayon kung saan siya naninirahan sa mga magulong araw na iyon. Ang pagkawala ni Valente ay isang sugat na hindi ko makakalimutan. Isinakripisyo niya ang kanyang sarili para protektahan ako, ngunit hindi ito ang katapusan. Ito ang simula ng isang bagong tungkulin na dapat kong gampanan. Hindi na ako ang babaeng naliligaw. Bahagi na ako ng mundong ito, ang supernatural na mundo na hindi ko akalain na mapabilang ako. Tumayo si Danny sa tabi ng isang malaking matandang puno kung saan isinakripisyo ni Valente ang sarili. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balat, naramdaman ang katahimikan at kapangyarihan ng kalikasan. Minsan, sakit lang ang hatid ng sakripisyo. Pero alam ko, ginawa ito ni Valente para sa akin, para sa mga taong mahal niya. At ngayon, gagawin ko para sa mga taong mahal ko. Poprotektahan ko sila kahit anong supernatural forces ang kailangan kong harapin. Bumalik si Danny sa bahay ng kanyang ama, kung saan tila nagbago ang lahat. Nagsimula siyang magsanay gamit ang kanyang mga supernatural na kakayahan, na pagtanto ang kapangyarihang nakatago sa loob ng kanyang katawan. Hindi na ako makakabalik sa dati kong buhay, kung saan naging madali ang lahat at walang pag-aalala. Ngayon, naiintindihan ko na may mas malaking misyon ako. Ang mga kakayahan na natuklasan ko sa loob ko ay hindi lang para protektahan ang sarili ko, kundi protektahan ang mundong ito mula sa madilim na puwersa. Hinarap ni Danny ang isang grupo ng mga supernatural na nilalang. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, ang kanyang mga kamay ay naglalabas ng malakas na liwanag. Handa siyang lumaban at sa kanyang puso ay isang malinaw na layunin. Narealize ko na kung gusto kong protektahan ang mga mahal ko sa buhay, kailangan kong manindigan, harapin ang lahat. Hindi lang ang mga aswang na nilalang, kundi lahat ng tinatago ng mundong ito. At hindi ako titigil. Lumabas si Danny, nakatingin sa nayon mula sa malayo. Naramdaman niya ang pagbabago sa kanyang sarili at sa mundo sa kanyang paligid.
Ang mga bukid, ang mga burol, lahat ay tila nagkaroon ng bagong kahulugan. Kahit nakapasok na ako sa mundo ng mga supernatural na nilalang, hindi ko makakalimutan ang pinakamahalagang bagay. Sakripisyo, pagmamahal, at lakas ng loob, ito ang gagabay sa akin sa bawat hamon. Hindi na ako babalik sa dating landas, ngunit ang daan sa hinaharap ay hindi laging madali. Bumalik si Danny sa nayon, kung saan namumuhay ng matiwasay ang mga taga-nayon. Napagtanto niya na hindi siya maaaring umatras, gaano man karaming hamon ang hinaharap. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng kinabukasan. Itutuloy ko pa ba ang mapayapang buhay ko, o haharap ako sa mas malalaking panganib, dark forces na hindi ko makontrol? Pero isang bagay ang alam kong sigurado, hindi ako titigil. Nakatayo si Danny sa harap ng bahay ng kanyang ama, nakatingin sa loob. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap, ngunit isang bagay ang tiyak, hindi na siya babalik sa dati niyang buhay. Muli, huminga siya ng malalim at humakbang sa bagong mundo. Umpisa pa lang ito. At ako, si Danny, lalaban. Para protektahan ang mga taong mahal ko, para matuklasan ang tunay kong lakas, at malutas ang mga lihim na itinatago ng mundong ito. Hindi pa tapos ang kwento ko, nagsisimula pa lang. Suhestyon sa subscription, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang mga lihim na mabubunyag sa mga susunod na episode.